May sabi-sabi sa amin na pinapadala raw ang mga aswang sa lugar ng mga nasalanta ng bagyo para kainin ng mga katawan na naging biktima nito. Story time. Ako si Jay. Gusto ko lang i-share ang karanasan ko sa sinasabing aswang. Nangyari ang lahat ng to sa probinsya namin sa Sorsogon sa Bicol. Di ko makakalimutan yung panahon na to. Nangyari to ng July 20, 2014. Tumama ang bagyong Glenda sa probinsya namin. Maraming nasalanta ng bagyo at meron ding 2 namatay na kabarangay namin matapos ang pananalasan nito. July 15, unang araw na tumama ang bagyong Glenda sa probinsya namin. Dati kasi, ang bahay namin ay gawa sa kalahating semento at kalahating plywood. Tapos may malaking puno ng mangga sa likod namin. Natumba to at tumama sa bahay namin. Kaya nagiba ang bahay namin dahil sa bagyo. July 16, natapos ang malakas na pananalasan ng bagyo. Kaya inayos ng papa ko ulit yung bahay namin para meron kaming pansamantalang maayos na matutulugan. Ako, dahil nasa murang edad pa ako nito, wala akong alam sa pagpapanday. Kaya tumutulong na lang ako sa paglilinis ng mga kalat. Padilim na matapos si papa na ayusin ang bahay namin. Mga pasado 5:00 na ng hapon nito. Ang nagawa lang ng papa ko ay isang kwarto na pinalilibutan ng yero na pinagtagpi-tagpi lang. Nagtaka ako bakit halos saradong-sarado ang ginawa ni papa. Parang kulungan na. Pero kasya naman ang mga gamit namin at kaming 2 ni papa. 2 lang kaming anak niya at ng mga araw na to, yung kapatid ko wala rito. Dahil nandun siya sa lola ko nakatira. Umuwi siya sa lola namin dahil natatakot daw siya. Dahil may napapabalitang 2 truck na galing daw sa Capiz ang tumigil sa highway ng barangay namin. At may mga laman daw tong mga malalaking aso. Ako naman, na alam kong panakot lang yun sa amin, hindi ako naniwala. Kaya binabaliwala ko lang ang mga tungkol dito. At dahil nga wala kaming kuryente ng mga araw na to, dahil sa mga natumbang poste ng kuryente, dahil sa pananalasan ng bagyo, ang ginawa namin ay nagbabayad kami sa mga bahay na may generator para magpa-charge ng flashlight. Dahil ito ang magsisilbing ilaw namin sa gabi. Mga bandang 7:00 ng gabi, July 17, unang gabi namin to na matutulog sa kwarto na ginawa lang ni Papa pansamantala. Nang lumalalim na ang gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Gawa ng hindi ako sanay ng walang electric fan. Nagising ako bigla dahil may ingay ako naririnig sa labas. Chinek ko yung cellphone ko at nakita ko na mag-aalas 12 na ng hating gabi nito. Habang pinapakiramdaman ko ang ingay sa labas ng bahay namin, pakiramdam ko nito parang may mga asong naglalakad-lakad sa palibot ng bahay namin. Akala ko nito, normal na mga aso lang. Pero mga ilang minuto ang lumipas, parang may mga dumating pa at parang dumadami yung ingay na naririnig ko. At mga animoy nag-uusap-usap sila. Sa sobrang takot ko, ginising ko na si Papa. Pa, pakiramdam ko may aswang sa labas. Mukhang marami sila. Ano? Dito ka lang. Agad na tumayo si Papa at kinuha ang itak. Sinilip niya muna ang butas ng yero para kumpirmahin yung mga naririnig ko. Nang nakakumpirma niya na totoo nga ang sinasabi ko, dahil nakita niya na hindi normal na aso ang mga to kasi sobrang laki daw ng mga katawan nito. Parang tao na raw sa laki. Ayon kay Papa, hindi lang daw 2 ang nakita niya pagsilip niya, kundi 4 silang nakatambay sa nagiba naming puno. Dahil bagong gising si Papa at natatakot siyang madamay ako, agad niyang nilabas ang mga to at hinabol ng itak ang mga yon at nakipaglaban siya sa mga to. Pero dahil sa ingay na nagawa niya, nagsigisingan naman ang mga tao sa lugar namin at tinulungan si Papa ng mga to at pinaghahabol nila yung mga aso na yon. Umabot daw sa pinakadulo ng barangay namin ang habulan nila sa may Purok 0. Hindi na raw nila naabutan ng mga to dahil tumawid daw ang mga to sa kabilang barangay. Nagtaka ang lahat kung paano nagawa ng mga aso yon kasi may ilog doon galing sa gubat papuntang dagat at malakas ang agos ng ilog ng mga araw na to. Sanhinga ng bagyo kaya imposibleng may makakatawid doon at hindi malapit ang pagitan ng bawat lupa sa magkabilang ilog kaya hindi kayang talunin yun ng pangkaraniwang aso lang. Kaya dito na nila napagtanto na baka ito yung mga sinasabing aso o aswang na pinakawalan galing sa Capiz. Pagkatapos ng habulan na yon, nagsiuwian na nga sila. Pagdating ni Papa sa bahay, sabi niya sa akin, maglagay daw ako ng asin at bawang sa malapit na higaan namin. Sinunod ko naman kagad ang sinabi niya, pero hindi na ako nakatulog ng gabing to. Hanggang kinaumagahan, may balita daw na may nahuling malaking baboy sa bayan at ikinulong to sa police station. At bigla daw tong nag-anyong tao, isang babae. Ang problema raw, nakawala daw ang babaeng yun sa hindi nila malamang dahilan. At matapos to, hindi na nabalitaan kung saan na napunta yon. Matapos mabalik sa normal ang lahat, wala nang gumagambala sa barangay namin. Ang sabi-sabi, baka nakuha na raw nila ang mga katawan ng tao na hindi na nahanap matapos ang pananalasan ng bagyong si Glenda.